Narito na mga nagbabagang balita sa oras na ito. Magsimula tayo sa update kay Tropical Storm Basyang. Naglandfall ito sa Bayaba, Surigao del Sur bago maghating gabi at kasalukuyang nasa katubigan ng Malimono, Surigao del Norte. May taglay pa rin itong hangin na 65 km per hour at pagbugso hanggang 90 km per hour. Dahil sa laki ng bagyo, apektado ang halos buong Kabisayan at Northern Mindanao. Nakataas ang signal number 2 sa 15 lugar, kabilang ang Southern Leyte, Bohol, Negros Oriental at Surigao del Norte. Nasa ilalim naman ang signal number 1 ang mahigit 20 lugar mula Mimaropa hanggang Lanao del Sur. Gumagalaw si Basyang sa direksyong west-northwestward sa bilis na 20 km per hour at inaasahang babaybayin ang Central at Western Visayas hanggang ngayong hapon. Unti-unti itong humihina at maaari ring maging tropical depression ngayong gabi o bukas ng umaga. Pero inaasahang patuloy itong magdadala ng malakas na pag-ulan sa Mindanao, Visayas at Palawan hanggang Sabado. Naranasan naman ang matinding pagbaha sa Iligan City dulot ng hagupit ng bagyong Basyang. Ilang mga residente ang stranded at ni-rescue sa kanilang mga tahanan matapos ang mabilis na pag-angat ng tubig. Tinangay rin ng malalakas na agos ng baha ang ilang mga sasakyan. Sa barangay Pugaan naman, nasira ang isang steel footbridge na ayon sa mga residente ay higit 1 taon pa lang na itatayo. Sa ibang balita, agad dinala si Albuera Mayor Kerwin Espinosa sa Cebu City Jail matapos ang booking proceedings ng NBI Central Visayas. Sumuko si Espinosa kahapon bago pa man ilabas ng korte ang warrant of arrest laban sa kanya at 3 iba pa para sa kasong murder. Wala sa warrant ang iba pang detalye hinggil sa kaso pero nakasaad na walang piyansang inirekomenda para sa alkalde. Bago siya sumuko sa mga otoridad, nag-post si Espinosa ng video sa social media para manawagan sa kanyang mga taga-suporta. Iampo na lang ninyo ako ang safety sa ako ang kinabuhi. Ang mga Albueranos o kinsa tong mga tao nga mga nagmahal kanako ug sa wala nagmahal. Kita-kita lang tapuhon kung mahumanan ning problemahan. Yesterday, nasa Cebu siya, inaantay niya lumabas yung paran. Gusto niya na sumurrender kahapon pa. And then kanina, nalaman ko nga na nag-surrender na siya sa NBI Cebu. At ang latest info is magme-medical and iti-turn over daw siya sa BGMP. Taong 2016, naging kontrobersyal ang pangalan ni Kerwin Espinosa at ang kanyang pamilya matapos madawit sa isyu ng iligal na droga noong panahon ng Administrasyong Duterte. Nitong Abril 2025 naman ay nakaligtas sa pamamaril si Kerwin at kapatid niyang si Mariel Espinosa Marinay habang nangangampanya sa isang barangay sa bayan ng Albuera. Natuklasan ng Independent Commission for Infrastructure ang iba't ibang water assets ng mga personalidad na nadadawit sa maanumaliang flood control project. Ayon kay ICI Technical Working Group Chairman Renato Paraiso, inaalam na ng komisyon ang kaugnayan ng mga sasakyang pandagat na ito kay dating House Appropriations Chairman Zaldico. Meron pa mga ipapopulate pa yung items natin with regards to the water assets that were discovered by Marina. Ano po yung mga yan? Mga yachts, boats, mga. How much are we talking? We have to ask AMLAC kasi sila yung nagva-value ng mga properties niya. Pero yung iba, yung mga yachts would amount to hundreds of millions of pesos. Samantala, binibilisan na umano ng ICI ang investigasyon at for future proceedings ng 12 luxury vehicles na mag-iisang buwan nang nakaparada sa bakuran ng ICI headquarters sa Taguig City. Ayon kay Paraiso, habang tumatagal, lalong naluluma ang mga sasakyan, lalo't bilad sa ulan at araw. Sa February 11, muling magsasagawa ng public auction ang Bureau of Customs para sa 10 mamahaling sasakyan kasama ang mga dating pagmamay-ari na mag-asawang kontratistang sina Sara at Curly Discaya. Nabisto ng mga otoridad ang isang iligal na paggawaan ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga.
Sinalakay ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group at Bureau of Customs ang hinihinalang pabrika kung saan tumambad ang materyales sa paggawa ng sigarilyo. Nadiskubre rin ang kahong-kahong pakete ng sigarilyo na abot sa 400 milyon ang halaga. Inaresto ang 6 na Chinese na nagpapatakbo umano ng pabrika habang nasagip ang 65 trabahador na Pinoy. Iniimbestigahan naman ng mga otoridad ang mga incorporators ng nasabing pabrika at pinaniniwala ang mga politiko mula Northern Luzon. Lumabas din sa investigasyon na bahagi ito ng mas malawak na network na may koneksyon sa ilang bansa sa Southeast Asia. We suspect there are 2 northern Luzon politicians behind it. Sila ang mastermind, sila ang financier. We suspect there are 10 other manufacturing sites all over the country. Ang intelligence namin dito galing pang Singapore and Indonesia na ginagawa dito. So it is larger than we think. Nung umagat kasi excise tax, ang natural consequence yan ay iiwasan nila yan. Away sa utang ang ugat ng pananaksak ng isang tricycle driver sa isang kapwa driver sa Antipolo. Yan ang selfie balita ni Christopher Sichon. Mga kapamilya, sa pool sa video ang away ng dalawang tricycle driver. Ang isa may hawak na kutsilyo, ang isa naman tubo. Ang kanilang pinag-aawayan, utang. Dito sa kahabaan ng Provincial Road na sakop ng Barangay San Jose, Antipolo City. Agaw eksena ang pagtatalo ng dalawang tricycle driver na ito sa bahagi ng Provincial Road sa Barangay San Jose, Antipolo City, Rizal, hating gabi nitong Huwebes. Ang isa nanunutok ng kutsilyo. Ang kaaway niya may bitbit namang tubo. Maya-maya lang ay dumating na ang pulis at mga barangay tanod at inawat ang dalawa. Kinuha namin yung kanilang mga armas. Ako mismo kumuha. Kung dating ko doon, kinuha ko yung tubo tapos yung kutsilyo. Binigay naman po na maayos. Halos maputol ang isang daliri ng biktima matapos matamaan ng kutsilyo ng suspect. Sinaksak niya ako bigla, hinaharap ako dyan. Kaya mo, tinatakbon mo ko lagi. Grabing hirap ko sa'yo. Binabayaran mo konwan. Sa investigasyon, lumalabas na matagal nang sinisingil ng suspect ang biktima sa utang nito na 5,000 pesos nang magpang-abot sa kalsada. Dito na hinarang ng suspect ang biktima habang namamasada. Bali po, may utang po siya dun sa may hawak na kutsilyo. Bali, pinangakuan kasi siya ng, bibigyan siya ng unit, yung boundary hulog, hindi naman tapos nagastos yung pera. Isinugod sa ospital ang sugatang biktima habang dinala sa presinto ang suspect. Sa ating intensification, sa ating police visibility, yung Oplan Sita, at saka yung implementation po ng ating curfew, pinatutupad po dito sa bayan ng Antipolo. Nape-preempt natin yung occurrence ng crime. Kung hindi agad naaktuhan at naaresto itong suspect, baka mas matindi pa po yung kahinatnan nitong ating biktima. Naharap sa kasong attempted homicide ang 41 anyos na suspect na nakakulong na ngayon sa custodial facility ng Antipolo Police. Talagang may utang sa bakit. Yun lang po. Pero sa boundary hulog po na motor, bicycle po, nagamit na po. Nasa maayos na lagay naman ang biktima na patuloy na nagpapagaling. Mula rito sa Antipolo City, Rizal, Christopher Sitzon, ABS-CBN News. At yan ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po si Stanley Palisada.